Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Ating kilalanin si Miguel Villafuente, isang gwapo at mayamang lalaki, ngunit arogante. Kilala si Miguel sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa galing nito pagdating sa negosyo. Si Ramona Montenegro, simpleng babae ngunit may aking kagandahan. Ating alamin kung ano ang magiging papel nito sa buhay ng aroganteng si Miguel. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. "Ma'am, Dad, can you please leave me alone?" Sigaw ni Miguel sa kanyang mga magulang. "Ano ba ang nangyayari sa iyo, iho?" Tanong ng kanyang ina. Tumalikod lamang si Miguel at nagsimulang lumakad palayo sa kanyang ama at ina na nakatunghay lamang sa kanya habang umaakyat sa mataas na hagdan ng kanilang mansyon. "Mom, Dad, I need to rest. My head hurts and we can talk some other time." Komento niya habang umaakyat ng hagdan patungo sa kanyang silid. Pabalyan niyang binuksan ang pintuan ng kanyang silid at tuluyan nang pumasok at naupo sa gilid ng kanyang king-size bed. "Napipikon na ako sa pangungulit nila sa akin na mag-asawa na ako. Wala akong panahon magseryoso pagdating sa babae." Bulong ni Miguel sa sarili. Tumayo siya at nagtuloy sa banyo upang maligo. Kailangan na niyang maligo at na makapagpahinga dahil kinakailangan niyang pumasok na maaga sa kanyang opisina. Kinaumagahan ay naghanda na siya sa pagpasok sa opisina niya sa Makati. Lumabas na siya ng kanyang silid at tumiretso sa kusina. "Manang Bilen, ang kape ko!" Nagmamadaling inabot ni Manang Bilen ang kape na ginawa niya bago pa man bumaba ang kanyang amo. "Iho, dito ka ba maghahapunan mamaya?" Tanong sa kanya ng kanyang mayordoma. Nagtaas lamang ito ng paningin sa kanya at nagsimulang uminom ng kape. "Manang, sa labas ako kakain kasama ng mga kaibigan ko." Sagot niya sa kanyang mayordoma. Papasok na siya ngayon ng kanyang building nang sinalubong siya ng kanyang sekretary. "Naku, Sir Miguel, kanina pa po kayo iniintay ng mami nyo sa opisina. At mukhang galit na naman po." Saad ng kanyang sekretary na halos magkandara pa na palabas ng elevator. Tiningnan lamang siya ni Miguel at nilagpasan na animoy walang narinig at hindi siya nakita. Kaya napayuko na lamang ang kanyang sekretary. Napabuntong hininga muna siya bago siya tuluyang pumasok sa loob ng kanyang opisina. At tulad nga ng sinabi ng kanyang sekretary, ay naroon na nga ang kanyang ina na matyagang nag-aantay sa kanyang pagdating. Pagpasok niya sa loob ay biglang may iniabot ang kanyang ina na brown folder. Napakunot ang kanyang noo at tiningnan ng inabot na folder ng ina. "What's this, Mom?" Tanong niya. "Open it, son." And she smiled with tears. Pagkupo niya sa swivel chair niya ay mataman niyang tiningnan ang folder na iyon. Knowing her mother, alam niyang mga profile na naman yon ng mga babaeng nirereto sa kanya ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. "For Pete's sake, I'm only 27 years old, but why she keeps pushing me para makapag-asawa na?" Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder na binigay sa kanya ng kanyang ina. Hindi nga siya nagkakamali sapagkat iba't ibang larawan at impormasyon ng mga babae ang nilalaman noon. Napailing na lamang siya at ibinalik sa folder ang bawat larawan at numisi sa kanyang ina. "Mom, I am not interested to any of them," sabi niya. Napakunot ng noo ang kanyang ina. "Just choose one, son, or I will." Wika ng kanyang ina sabay tumayo at mabilis na lumabas ng kanyang opisina. Paglabas ng kanyang ina sa kanyang opisina, ay bigla niyang ibinalibag ang folder sa pintuan at sumabog lahat ng laman noon sa sahig. Pinindot niya ang intercom. "Nikki, pumasok ka dito," sigaw niya sa intercom. "Okay po, sir," takot na sagot ng kanyang sekretarya. Pagpasok sa loob, nagulat na lamang siya sa mga nakakalat sa sahig. "Damputin mo yan lahat at itapon. Ayokong makikita pa ang mga yan, naiintindihan mo ba?" Singhal niya sa kanyang sekretarya. "Opo, sir." Naglalakad ako sa kahabaan ng Makati. Sobrang init at hindi ako makapag-isip. Gusto ko magalit sa mundo dahil pakiramdam ko, aping-api ako. Wala na.
Tuluyan akong iniwan ng aking ina. Ang masakit pa, wala akong nagawa para madugtungan pa ang kanyang buhay. Lumuluhang saad niya sa kanyang sarili habang naglalakad at hindi alam kung saan pupunta. Inalang niya ang kanyang nakagisnan sa mundo. Hindi niya kilala ang kanyang ama at kahit kailan walang sinabi ang kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Ayaw na ayaw pag-uusapan ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Ngayon ay nag-iisa na lamang siya. Kailangan niyang mabuhay kaya kinakailangan niyang maghanap ng trabaho. High school lamang ang kanyang tinapos, kaya wala din siyang alam na trabaho kundi ang mamasukang tendera o katulong. Pumasok siya sa isang karinderya at nagtanong kung nangangailangan ba sila ng katulong. Kamalas-malasan, wala pang tumatanggap sa kanya. Kailangan niya ng trabaho upang mabuhay at mabayaran ang barong-barong na kanilang inuupahan ng kanyang ina. Napaupo siya sa upuan sa loob ng karinderya at wala sa loob na dinampot ang dyaryo na nakalapag sa lamesang malapit sa kanya. Nanlaki ang mata niya sa nabasa sa pahina ng dyaryong hawak. Wanted, stay in housemaid. Lumawak ang pagkakangiti ng kanyang labi at dali-daling kinuha ang kanyang lumang telepono at dinayal ang numerong nakapaskil sa dyaryong hawak. Hello po, magandang tanghali po. Ako po si Ramona at nabasa ko po sa dyaryong hawak ko na naghahanap daw po kayo ng kasambahay. Wika nito sa kausap sa telepono. Magandang tanghali din sa'yo. Ako naman si Belen at tawagin mo na lamang akong Manang Belen. Ilang taon ka na ba, iha? At taga saan ka? 22 years old po, high school graduate at taga Pasig lamang po ako, Manang Belen. Sagot nito sa kausap. O siya, ibigay mo sa akin ang address mo at ipapasundo kita sa driver ng amo ko. Magdala ka na rin ng biodata mo at iba pang dokumento na pagkakakilanlan mo. Napangiti siya at dali-daling ibinigay ang kanyang address sa kausap sa kabilang linya. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang umuwi upang makapaghanda ng dapat dalhin. Sa wakas, magkakatrabaho na ako. Ngiting wika niya sa sarili. Mabilis siyang nagtungo sa banyo upang maligo. Pagkatapos maligo ay humarap siya sa salamin at tinitigan ang sarili at ngumiti. Nay, sana po, kayanin ko lahat ang magiging pagsubok ko sa buhay. Gabayan niyo po sana ko, Nay. Wika ni Ramona na lumuluha habang nakaharap sa salamin. Isang katok sa pintuan ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Dali-dali niyang binuksan ng pintuan. Magandang hapon po. Kayo po ba si Miss Ramona? Tanong ng isang may katandaang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, nasa edad 50 na ito. Ako nga po. Sino po kayo? At ano po ang maipaglingkod ko sa inyo? Ako nga po pala si Manang Berting. Pinadala po ako dito ni Manang Belen para sunduin ka. Kayo po pala ang susundo sa akin. Saglit lang po, Manong Berting, at kukuhanin ko po ang mga dadalhin kong dokumento. Sagot niya at mabilis na tumakbo papuntang salas. Ramona, pinasasabi din sa'yo ni Manang Belen na magdala ka rin ng mga damit mo. Pahabol ni Manong Berting sa kanya. Po, tanggap na po ba agad ako? Hindi ko alam, pero mas mainam na gawin mo na lang para malaman mo na lang din mamaya. Pahabol na sagot ni Manong Berting. Habang sakay siya sa magarang sasakyan na magiging amo niya, hindi niya maiwasang mamangha sa nakikita sa loob ng sasakyan. Napatingin siya sa bintana habang binabaybay nila ang lugar kung saan siya mamamasukan bilang kasambahay. Napanganga siya sa isang village na pinasukan nila. Napakaganda naman ng lugar na ito. Ang mga bahay. Mali, hindi lang sila basta mga bahay. Mansyon. Halos lahat na nakatayo sa subdivision na to ay puro mansyon. Manghang wika niya. Lalo siyang namangha na nakarating sila sa mismong bahay ng magiging amo niya. Manghang-mangha siya sa sobrang laki nito at may sariling guard sa loob ng napakalaki at napakataas na gate ng mansyon. Dito po ba sa mansyong ito ako mamamasukang kasambahay? Tanong niya kay Manong Berting. Nako iha, isa lang ito sa mga mansyon na magiging amo mo. Pero sa tingin ko, dito ka mamamasukan dahil kulang ng kasambahay dito. Sagot ni Manong Berting. Pagbaba niya ng sasakyan, napatingala siya at manghang-mangha sa kanyang mga nakikita. Akala ko sa TV ko lang makikita ang mga ganitong lugar o kaya sa nobela lang mababasa. Pero ito at kaharap ko ngayon ang isang napakagandang mansyon. Ramona?
Tawag na patanong sa kanya ng isang matandang babae na sa tingin niya ay nasa edad 60 na. Ako nga po, kayo po ba si Manang Belen? Tanong nito. Ako nga iha, halika at sumunod ka sa akin. Pagpasok niya sa loob, mas lalo siyang namangha sa ganda. Halos lahat ng nakikita niya, nakakatakot hawakan at pakaramdam niya pag nasira niya ang bagay sa loob ng isang mansyon, kahit mamasukan siya sa kanila ng habang buhay, ay di nito kaya mabayaran ang halaga nito. Umupo ka iha, wika ni Manang Belen. Nasaan na ang mga dokumento mo? Kailangan ko ang mga yan para may abot sa amo natin mamaya pag uwi niya. Mabilis nitong iniabot ang envelope na naglalaman ng kanyang impormasyon. Halika, sumunod ka sa akin sa maid's quarter para maituro ko sa iyo ang magiging silid mo. Wika ni Manang Belen. Mabilis siyang tumayo, sukbit ang bag na di naman kalakihan, wala naman kasi siyang masyadong damit. Itong kwarto na ito ang magiging silid mo, Ramona. Iayos mo na ang mga gamit mo at magpahinga ka na. Bukas ka na magsisimula ng mga dapat mong gawin. Tumalikod si Manang Belen habang siya naman ay tinitingnan ng kabuuan ng kanyang silid. Ang ganda naman, may sarili din akong banyo. Malaki pa yata ito sa barong-barong na tinirhan namin ni Inay. Bulong niya sa sarili. Humiga siya sa kanyang higaan. Malambot siya at mukhang napakasarap matulog dito. Hindi nasasakit ang kanyang likod at wala na ring lamok na papapak sa kanya. Bigla siyang napatayo at tumingin sa orasan. Diyos ko po, napatulog pala ako. Baka sabihin nila kay bago-bago ko napakatamad ko. Sambit niya sa kanyang sarili. Lumabas siya sa kanyang silid at naglakad papasok sa loob ng kusina upang tumulong sa mga gawain. Nakita niya si Manang Belen na nagluluto habang ibang katulong naman ay naglilinis. May naguhugas ng mga kasangkapan sa lababo at may naglilinis naman ng sahig. May maitulong po ba ako sa inyo? Nahihiya niyang tanong. Naku Ramona, magpahinga ka na lang muna. Bukas ka pa naman magsisimula sa trabaho mo dito sa mansyon. Wika ni Manang Belen. Manang, nakapagpahinga naman po ako at wala naman din po akong ginagawa, kaya gusto ko po sanang makatulong. Hi, ako nga pala si Mirna. 1 taon na ako namamasukang kasambahay sa mansyon na to. Napakaganda mo naman at ang kinis at ang puti ng balat mo. Parang di ka yata bagay maging katulong. Nakangiting wika ni Mirna habang naguhugas ng mga plato. Ako naman si Olive, kasambahay din ako dito, 6 na buwan na. Sagot ng isang katulong habang nagpupunas ng mesa. Ramona po, nagagalak po ako makilala kayo. Salamat po sa pagtanggap. Wika niya. O siya, kung gusto mo talagang tumulong, umakyat ka sa 3rd floor. May 3 pinto doon. Doon sa pinakadulong pinto, doon ka papasok. Master bedroom yon ng amo natin, si Miguel. Maglinis ka doon at bilisan mo, baka abutan ka niya. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang inaabutan sa loob ng kanyang silid ang mga katulong na naglilinis doon, naintindihan mo? Wika ni Manang Belen. Sige po Manang, akit na po agad ako upang maglinis. Saad niya habang nagmamadali sa paglalakad papunta sa napakagandang hagdanan. Bukas, kailangan naka-uniform ka na din. Pahabol na sabi ni Manang Belen. Saan nga ba yung master bedroom? Sa sinabi ni Manang, mukhang masungit ang amo namin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Diyos ko, parang bigla akong natakot. Baka kasi isang matandang binata na masungit ang amo namin. Bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa pangatlong pinto, namangha siya sa sobrang laki at ganda ng silid na yon. Mabango ang silid, kulay puti ang dingding, puti at itim naman ang kortina. Itim na mga mamahaling dekorasyon at puting sapin ng isang napakalaking kama na kulay itim ang bed frame at headboard nito. Pumasok siya sa isang pintuan at namangha siya sa isang napakalaking walk-in closet at punong-puno ng iba't ibang uri ng mamahaling damit at sapatos. Sa pinakagitna ay isang mamahaling sopa na may coffee table sa tabi at carpeted ang sahig nito. Lumabas siya upang buksan naman ang isang pintuan at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Jacuzzi ang unang bumungad sa kanya sa pinakagitna mismo ng banyong yon. Isang malaking glass shower na kahit yata 4 kayong maligo ay kasya pa rin sa loob. Nagsimula na siyang maglinis ng silid. Nagmamadali siya dahil ayaw niyang abutan siya ng kanyang amo.
Makalipas sa 1 oras ay natapos din ito. Sinigurado niya na walang mintis ang kanyang paglilinis. Kahit wala namang alikabok, punas dito at punas doon ang ginawa niya. Bago siya tuluyang lumabas ay tinignan niyang muli ang silid. Talaga namang nakakamangha ang silid na iyon. Ngumiti siya at tuluyan nang lumabas. Bumalik siya sa kusina at tapos na din sila sa kanilang ginagawa. Manang, babalik muna po ako sa aking silid upang maligo. Natapos mo ba ang paglilinis sa silid ng amo natin? Tanong ni Manong Belen bago pa siya tumalikod papuntang silid. Opo Manang, sinigurado ko pong bawat sulok ay malinis. Nakangiting wika niya. Mabuti kung ganoon. O siya sige, bumalik ka na sa silid mo at ipapatawag na lamang kita sa oras ng hapunan. 8:00 ng gabi nang may mahihinang katok sa kanyang silid. Ramona, si Mirna to. Pinapatawag ka na ni Manang at kakain na daw tayo. Saad ang nasa pinto. Bigla siyang napatayo at nagmamadling nagbukas ng kanyang pintuan. Halika na, palabas na din sana ako, nauna ka lang kumatok. Nakangiting sabi niya. Napakaganda mo talaga Ramona at hindi bagay sa iyo ang maging katulong. Hindi naman. Pero salamat, nahihiyang sabi nito habang sila'y naglalakad papuntang kusina. Nakabukod ang kusina para sa mga katulong kaya nasa likuran ito ng mansyon. Nako Ramona, humarap ka sa salamin at tingnan mo ang sarili mo. Yang kutis mo parang pangmayaman, ang tangos-tangos ng ilong mo at napakaganda ng bilog na iyong mga mata. Naku, salamat, wag na natin niyang pag-usapan. Nahihiya niyang sagot. Pagpasok niya ng kusina ay nagulat siya. Marami pala talaga silang mga kasambahay dito. May hardinero, driver, guard at 4 silang kasambahay maliban kay Manang Belen. Ngumiti siya sa kanila. Lahat sila ay nakatitig lamang sa kanya na parang ngayon lang nakakita ng bagong katulong. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Nag-aalangan niyang bati. Hi! Na halos sabay-sabay nilang binigkas. Nilapitan siya ng isang lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 25 na. Ako nga pala si Neil. Ako ang gwapong hardinero ng mansyon na ito. Tinampal siya sa braso ni Mirna. Naku Neil, pwede ba? Tigilan mo si Ramona. Kibago-bago ng tao, tinatakot mo agad. Pasigaw na sabi ni Mirna kay Neil. Nagseselos ka lang dahil alam ko matagal mo na akong gusto Mirna. Naku Neil, kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi pa rin kita papatulan kaya wag kang mangarap ng gising ano. Nagtawa na ang lahat kaya nakitawa na rin siya. Isa-isa na din silang nagpakilala sa kanya. Naging masaya ang kanilang hapunan hanggang sa natapos na silang lahat pati sa paglilinis at pagkatapos noon ay isa-isa na rin silang nagtungo sa kanilang silid. Pagpasok pa lamang ni Miguel sa pintuan ng kanyang mansyon ay sinalubong na agad siya ni Manang Belen. Iho, dumating na ang katulong na tinanggap ko. Saad ni Manang at sabay abot ng isang brown envelope. Okay Manang, I will check her information later after dinner. Sagot niya. O siya, umakyat ka na at maligo. Ipaghahain na kita. Niluto ko lahat ang paborito mong ulam kaya sige na at maligo ka na. Wika ni Manang. Thanks Manang, I'll go ahead. Sabay tumalikod siya at pumunta sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay pabagsak siyang umupo sa kanyang kama. Binatawan niya ang brown envelope at kinuha niya ang kanyang cellphone. Binasa ang mga text messages ng kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay nagtuloy na siya sa banyo upang maligo. Pagkatapos niya ay nagtungo siya sa kanyang closet, nagbihis ng pajama at sandong puti. Sinipat-sipat niya ang sarili sa isang napakalaking salamin sa dingding at ngumiti. Mag-aasawa? Hindi pa ako nahihibang para mag-asawa. Wala sa plano ko ang magseryoso. Hanggang kama lang ang mga babae sa akin. Wika niya sa kanyang sarili. Lumabas na siya ng kanyang silid at nagtungo na sa komedor upang maghapunan. Pababa pa lamang siya ng hagdan ay naamoy na niya kaagad ang masarap na pagkain nihanda sa kanya ni Manang Belen. Bro, asan ka ngayon? Tanong niya sa kaibigang si JB sa kabilang linya. Kasama ko ang 3. Nandito kami ngayon sa bar. Anang kausap. Okay, wait for me guys. I'll be there in 15 minutes. At ibinaba niya ang cellphone. Magkakasama na naman ang mga unggoy na yon. Bulong niya sa sarili. Barkada at matatalik na kaibigan niya ang 4 na tukmol.
Si JB, si Andrew, si Mike at si Alvin. Mabilis siyang nagbihis. Palabas na sana siya ng kanyang silid nang mapansin nito ang brown envelope sa kanyang kama. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito at balak buksan pero naisipan rin niya na bukas na lang niya ito tingnan. "Bro, anong gusto mong inumin?" tanong sa kanya ni JB. "Ice cold beer," sagot niya. Masaya silang nag-uusap na may biglang tumabi sa kanilang babae. Hindi niya ito tiningnan ngunit agad siyang hinawakan nito sa hita. Napatingin siya sa mukha nito. Maganda siya at maputi. "Hi handsome," ngiting bati sa kanya. "I want to be with you," bulong sa kanya. "Then let's go," sagot niya at dali-dali silang nagpunta ng VIP room. Ngayong nakapasok na si Ramona sa mansyon, ano ang magiging buhay niya sa piling ng kanyang among si Miguel? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!